I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos, updates. Well guys, siguro naman napanood nyo ito. Nakakalungkot ano? O yung Congressman Akop ng Antipolo. Wow, grabe guys. Hindi mo alam talaga ang buhay kung kailan ka mawala sa mundong ito. So we all have to do is we should take care ourselves. Siyempre, yung health natin. You know, proper foods, huwag pabayaan. Higit sa lahat talaga is yung you have faith in God. You know, laging magdasal sa Panginoon. Tanggapin mo sa Lord sa buhay mo bilang tagapagligtas. Always do good things for others. You know, alam nyo sa buhay ng tao, we are not perfect naman, but as long as we do good things according to God's will or words, siyempre nababa. Of course guys, we read it in the Bible. Everything in the Bible is good naman, di ba? Para yan sa kapakanan ng tao sa sanlibutan. Nagmuha tayo ng kabutihan, you know, at mag-iwas sa anumang masamang gawain para hindi po tayo madaling mawala sa mundo. But I think Congressman Akop, he already reached the age na ibinigay sa kanya ni Lord. I think 60 plus na ito, di ba? So sabi kasi sa Biblia mga kababayan is hindi tulad ng panahon na ang taong, yung edad ng tao ay umaabot sa 900, 800, 700, 500. Pero this time naman talaga is iba na. Kumbaga maiksi na yung edad para pumanaw ang tao. Di ba? Sa kanilang buhay. Kaya yun ang pinakaingatan natin. But anyway, no, ang dami kong sinabi mga kababayan. Shoutout sa inyo mga Marcos Loyalists, supporters, Filipino and OFW out there. You know, I mean, it's around the globe, guys. Shout out, advance Merry Christmas. We're very sad and condolence to the Akop family. At syempre kay Congressman Akop, salamat sa kanyang serbisyo. I think hindi man natin siya kilala, pero he is a good politician naman, no? Kung mayroon man siyang pagkakasala or pagkakamali sa kanyang buhay, and that is very common naman talaga, 'di ba? Because we are just a human to commit the sins, 'di ba? And nakakagawa tayo ng hindi maganda, 'di ba? Nga we are not perfect. Only God is a perfect God, 'di ba? You know, ang tao talaga ipinanganak talaga na makasalanan. But at the end of the day, if you really know what is God said in the Bible, sigurado yan masasabi mo, I need to accept God as my Savior. Kasi pag ginawa natin yan, may chance tayo na talagang magbabago or tanggapin ang Panginoon para darating man ang araw sa kanyang pagbabalik at tayo po ay makarating sa langit, not in hell. Totoo po yun. So well, anyway. But sinabi po dito mga kababayan, so makabilang buhay na si Antipolo 2nd District Representative Romeo Akop matapos sa matagpo ang walang malay sa kanilang silid at saka sinugod sa Asuncion Hospital Sabado ng gabi, December 20, kung saan siya ay dineklarang patay na. Kinumpirma ni Antipolo City 1st District Representative at House Deputy Speaker Ronaldo Puno at Chairman ng National Unity Party, which is ang NUP, ang pagkamatay ni Akop na isa sa mga itinuring na haligi sa partido batay sa ipinadalang mensahe sa reports
nitong linggo, December 21, 2025. Today, happy blessed Sunday everyone, guys. Sadly, he has really passed on. Our hearts are broken. Aniya, siya ay 78 taong gulang. You see, guys, that kind of age, you know, nare-reach mo na yan eh. So, it's time for you or for him. I mean, it's time for every person or human being, no, to say goodbye in this world. Talagang ganun eh. Kasi yung age na ganyan, wow, it's a blessing. Kasi dumating ka sa point na yung edad mo na yan, nakita mo ang kahalagahan ng buhay at ang kasamaan ng mundong ito at kung gaano din, kasakit sa kanyang pamilya yung pumanaw na ganito. 78 years old for me, well, hindi na ako ma-hurt ng gusto kasi okay na yung edad na yon. At least, nakita ko ang kagandahan ng mundo. 'Di ba, mga best? Condolence sa kanyang pamilya. 78 years old. Nako. He should be guys, no, stay at home and magpalipas na lang ng kanyang oras. Not to work anymore. Kasi dapat retired. Pero he's still he's still active in House of Representative. Of course, as a congressman in 1st District, 2nd District ba? No, 2nd District and Antipolo. Ibinahagi ni Puno na sumasailalim si Akop sa matagumpay na kidney transplant noong Nobyembre 28 at maayos ang takbo ng kanyang paggaling. Oh, kaya pala. Sa kidney ang problema, So, he is a very good, guys, politician, investigador. And I think Congressman Akop he was a policeman, diba? He was. Sabi pa dito, he was recovering well and he was up and about. We were excited for his imminent return to us. Kaya pala. Oh, that's why I'm not seeing him in the house. Parang hindi ko na nakita. So, kaya, guys, kaya pala hindi ko na nakita siya sa core. May sakit pala siya, no? Gayon man, batay sa mga ulat, bandang 10-12 ng Sabado ng gabi, December 20, nang matagpuan umano si Akop na nakahanda sa sahig ng kanyang kanyang bunsong anak na si Dr. Carla Marie Akop at ng kanyang security aide kasi Pat Frank Louis Pastrana. Matapos mag-doorbell ang nurse ng mababatas mula sa silid, nito isinugod siya sa nabanggit ng hospital, subalit mano'y diniklarang patay na sa dakong 12:56 ng gabi. Inilarawan si Akop bilang tahimik ngunit tapat na nakasapi ng NUP na itinuring na ikalawang pinakamalaking partido sa House of Representatives. Yes. Kung paano siya magtanong talaga. I really like him while he asking a question. Totoo yan, sa mahabang panahon na kanyang panunukulan, naging matatag siyang boses sa usaping pambatas at disiplinado sa trabaho kasi he was a policeman, di ba? Sa nakarang 19 Congress, naging sentro ng atensyon si Akop bilang pinuno ng Quad Committee. Yes, I know this. Isang pinagsamang lupon na nagsagawa ng sunod-sunod na pagdinig sa mahalagang isyu sa kalukuyang 20 Congress. Ilan na lamang ang natira sa original na pamumuno ng Quad Committee. Kabilang dito si Akop at Benvino Devante na kinalala sa kanilang karanasan at pamumuno. Yes, the best talaga ang Quadcom. Our hearts was broken. He was a friend for more than 25 years and devoted, courageous, honest public servant. The Congress and our country are the leaser for his loss. You see, mga best, well, condolence to the Akop family. Hindi natin alam ang kahinatan. Lagi kayo mag-ingat, ingatan ng sarili, health nyo. Pag may naramdaman kayo, check up sa doktor agad and samahan nyo ng panalangin.
That is good, guys, no? Para nang sa ganun, fully recovery tayo. Ang Diyos ang importante sa buhay natin, sa totoo lang. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines. There's more.